Neil, halos automatic na ang pumapasok sa isip ng karamihan ay ang three-peat niya kasama si Kobe Bryant sa Lakers. Pero ang tanong, paano kung sabihin kong ang pinaka-athletic, pinaka-explosive at baka nga pinaka-exciting na version ni Shaq ay hindi nangyari sa Los Angeles? Nangyari ito sa Orlando. Sa loob lang ng 4 na taon, binago niya ang isang expansion team na halos walang identity. Naging isa sa pinakadelikadong koponan sa NBA. Tinalo pa si Michael Jordan sa playoffs at umabot agad sa NBA Finals. Pero kasabay ng napakabilis ng pag-angat, ganon din kabilis ang pagbagsak ng pangarap na maging dynasty ng Orlando Magic. At ang mas nakakagulat, hindi kalaban ang sumira sa lahat, kundi ang sarili nilang organization. Bago pa maging the most dominant ever, may isang mas batang Shaq na ibang-iba sa nakasanayan natin. Mas mabilis, mas athletic at mas explosive. At dito nagsimula ang lahat. Noong 1992 NBA draft, hawak ng Orlando Magic ang first overall pick. 3 taon pa lang ang franchise noon at sa unang 3 seasons nila, halos 23 wins lang ang average nila kada taon. Kailangan nila ng isang superstar, hindi lang para manalo kundi para magkaroon ng dahilan ng mga fans na manood. At ang sagot nila, isang higanteng galing LSU, Shaquille O'Neal. Sa college, dominante na si Shaq. Sa huling 2 season niya sa LSU, nag-average siya ng mahigit 26 points, 14 rebounds at halos 5 blocks kada laro. Pero kahit ganun kaganda ang numbers niya, marami pa ring nagdududa. May mga nagsasabing produkto lang daw siya ng laki ng katawan. May iba naman naniniwalang mas mahusay si Christian Laettner, kaya nga ito ang napiling sumama sa original Dream Team noong 1992 Olympics. Inamin pa mismo ni Shaq paglipas ng panahon na mas maganda talaga ang college career ni Laettner. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ginawa niya itong motivation para sa kanya. Kung hindi siya kinilala bilang pinakamahusay sa college, sisiguraduhin niya magiging pinakamahusay siya sa NBA. At hindi naghintay si Shaq ng matagal. Sa unang 4 na NBA games niya, nag-average siya agad ng 25 points at 17 rebounds. Dahil doon, siya ang naging kauna-unahang rookie sa NBA history na nanalo ng Player of the Week sa mismong unang linggo ng kanyang professional career. Parang sinasabi niya agad sa buong liga na tapos na ang usapan. Pero ang mas nakakabilib dito, hindi lang puro lakas ang dala niya. Kapag iniisip natin si Lakers Shaq, ang naiisip natin na isang halos 340 pound na halimaw sa ilalim ng ring. Pero ang Orlando Shaq, ibang klase to. Mahigit 100 pounds ang mas magaang kumpara sa peak Lakers version niya. Kaya niyang tumakbo sa fast break na parang guard. Kaya niyang magdala ng bola mula baseline hanggang kabilang ring. May crossover, may spin move, may short jumper at mahusay ding passer. Sa madaling salita, hindi lang siya malaking tao. Isa siyang athletic freak na halos walang katulad noong panahon na iyon. At syempre, hindi nagtagal bago niya ipinakita ang lakas na naging dahilan kung bakit siya kinakatakutan. Noong rookie season niya, 2 beses niyang literal na sinira ang basketball goal. Una sa P6, pagkatapos naman sa New Jersey. Hindi lang simpleng nabali ang rim, buong support system ng basket ang bumigay. Napilitan tuloy ang NBA na baguhin ang disenyo ng mga ring sa buong liga. Naglagay sila ng mas matitibay na backboard, mas matibay na support at breakaway rims na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Isipin mo yun, isang rookie pa lang pero napilit niyang baguhin ang kagamitan ng buong NBA. Hindi lang yun, tinapos si Shaq ang rookie season na may average na 23.4 points, 13.9 rebounds at 3.5 blocks kada laro. Halos unanimous pa siyang Rookie of the Year, 2 boto lang ang kulang. At siya rin ang unang rookie matapos si Michael Jordan na napiling All-Star starter. Biglang naging relevant ng Orlando Magic. Mula sa isa sa pinakamahinang team sa liga, naging isa sila sa pinaka-exciting panoorin. Tumaas ng 20 panalo ang kanilang record pero kulang pa rin yun. Dahil sa tiebreaker, hindi sila nakapasok sa playoffs. Mukhang malas pero minsan ang pinakamalaking pagkatalo ang nagiging simula ng mas malaking tagumpay. Dahil sa hindi nila pagpasok sa playoffs, napunta sila sa draft lottery. At kahit halos 1% lang ang chance nilang manalo, muling ngumiti ang swerte sa Orlando. Nanalo sila ng first overall pick, 2 magkasunod na taon. At dito nagsimula ang partnership na muntik nang magdala ng dynasty sa Orlando. Pero bago pa man mangyari, may isang pelikulang babago sa kasaysayan ng franchise. Bago pa man gamitin ng Orlando ang kanilang first overall pick, may nangyari munang hindi inaasahan. Habang naghahanda ang Magic para sa 1993 NBA draft, abala rin si Shaq sa ibang proyekto. Bukod sa pagiging isa sa pinakamalaking bagong star sa NBA, mabilis din siyang paborito ng Hollywood. Lumabas siya sa pelikulang Blue Chips at doon niya unang nakilala ang isang
isang college guard na halos wala pa siyang alam noon, si Penny Hardaway. Sa una, inakala pa nga ni Shaq na artista lang si Penny. Pero habang tumatagal ang shooting ng pelikula, nakita niya kung gaano ito kagaling maglaro. Doon niya napagtanto na ito na ang point guard na kailangan ko. Habang halos lahat ng basketball experts ay sigurado nang pipiliin ng Orlando si Chris Webber bilang first overall pick, iba ang nasa isip ni Shaq. Sinabi niya mismo sa management kung gusto nilang manalo ng championship, kailangan nilang kunin si Penny Hardaway at kung hindi, baka mapilitan siyang umalis pagdating ng free agency. Mabigat na pahayag iyon para sa isang player na 2 taon pa lang sa NBA. Pero alam ni Shaq ang halaga niya. Dumating ang draft night, tinawag ang pangalan. With the first pick in the 1993 NBA draft, the Orlando Magic select Chris Webber. Dito nagalit si Shaq. Pakiramdam niya hindi siya pinakinggan ng organization. Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang inanunsyo ang isang blockbuster trade. Pinadala ng Orlando si Chris Webber sa Golden State kapalit ni Anthony Penny Hardaway at 3 future first round picks. Nang marinig yun ni Shaq, bigla siyang napangiti. Pinakinggan siya ng Magic at iyon ang naging simula ng isa sa pinakamasayang young duo sa kasaysayan ng NBA. Pagpasok ng 1993-94 season, ibang-iba na ang Orlando. Bata, mabilis, athletic, at halos bawat possession ay pwedeng maging highlight reel. Kapag nakakuha ng rebound si Shaq, tatakbo agad si Penny. Kapag na-double team si Shaq, hahanapin niya si Penny. Kapag may pass break naman, halos siguradong may alley-oop o malakas na dunk si Shaq. Habang lumalakas ang chemistry nilang dalawa, lumalaki rin si Shaq. Literal na lumalaki. Nagsimula siyang magdagdag ng muscle sa gym at tumabot na sa higit 300 pounds. Pero kahit mas bumigat siya, hindi pa rin nawawala ang bilis niya. Isa pa rin siyang center na kayang makipag-unahan sa halos kahit sinong big man sa liga. At nagsimulang maramdaman ng buong NBA ang epekto nito. Sa ikalawang season niya, nagtala si Shaq ng halos 29.3 points kada laro, habang higit 60% ng field goal percentage niya. Siya ang may pinakamataas sa shooting percentage sa buong NBA. Halos nakuha na rin niya ang scoring title, pero sa huling araw ng regular season, may isang player na gumawa ng hindi inaasahan. Nagpasabog si David Robinson ng 71 points sa final game ng Spurs. At dahil doon, naagaw niya ang scoring title kay Shaq sa napakaliit na lamang. Isa na naman pagkakataong muntik ng mapa sa kamay ni Shaq, pero nawala rin sa huling sandali. Gayunpaman, hindi lang scoring ang pinakita niya. Sa isang laro laban sa New Jersey Nets, nagtala siya ng 24 points, 28 rebounds at 15 blocks. 15 blocks. Isa yon sa pinaka-imposibleng stat lines na makikita mo kahit hanggang ngayon. Patunay na hindi lang siya offensive monster. Isa rin siyang defensibong bangungot. Tinapos ng Orlando season na may 50 na panalo. Pero doon nila unang naranasan ng realidad ng postseason basketball. Hinarap nila ang veteranong Indiana Pacers na pinangungunahan ni Reggie Miller at mabilis silang na-sweep. Biglang nawala ang momentum nila. Si Shaq mismo bumaba ang average kumpara sa regular season. Doon nila napagtanto, hindi sapat ang talento, kailangan din ng experience. Kaya pagdating ng off-season, hindi na naghintay ang Orlando. Kinuha nila si Horace Grant, isang 3-time champion mula sa Chicago Bulls. Nagdagdag din sila ng mahalagang role players. Layunin nilang bigyan ng tamang suporta ang batang core ni Shaq at Penny at gumana naman agad. Pagsapit ng 1994-95 season, parang ibang team na ang Orlando Magic. Si Penny ang utak ng opensa. Si Shaq naman ang pinakadelikadong scorer sa paint. Si Dennis Scott at Nick Anderson na nagpaparusa mula sa labas. Habang si Horace Grant ang gumagawa ng maruruming trabaho na hindi laging nakikita sa box score. Lahat ay nag-click sa tamang panahon. Tinapos nila ang season na may 57 wins. Number 1 seed sa Eastern Conference at may pinakamahusay na offensive rating sa buong NBA. Muli, nagtala si Shaq ng mahigit 29 points kada laro. Sa pagkakataong ito, napanalunan niya ang scoring title, pero sa MVP race, natalo na naman siya ni David Robinson. Isa na namang personal na kabiguan. Pero may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa individual awards, at iyon ay ang playoffs. Doon magsisimula ang pinakamalaking pagsubok ng batang Orlando Magic. Hindi ito laban sa Celtics, hindi din laban sa Pacers, kundi laban sa isang alamat na kababalik lang sa NBA, si Michael Jordan. Sa second round ng playoffs, naghihintay ang pinakamalaking hamon ng Orlando Magic. Hindi lang dahil kalaban nila ang Chicago Bulls, kundi dahil kaharap nila ang taong halos walang nakakatalo sa dekada 90,
si Michael Jordan. Kababalik lang ni Jordan matapos ang halos isang taon at kalahating pagre-retire para mag-baseball. At kahit hindi pa siya nasa peak form, marami pa ang naniniwalang walang batang koponan ang kayang tumapat sa kanya. Pero hindi natakot ang Orlando. Sa Game 1, agad nagbaramdam si Shaq, 26 points, 12 rebounds at panalo ang Magic. Pagdating ng mga huling segundo, si Nick Anderson pa ang nakapag-steal ng bola kay Jordan para tuluyang iselyo ang laro. Pagkatapos ng game, may sinabi si Anderson na naging malaking usapan sa buong NBA. 45 is in 23. Ibig sabihin, hindi pa raw yun ang tunay na Michael Jordan at mukhang personally yung tinanggap ni MJ. Sa Game 2, bumalik si MJ suot ang pamilyar niyang number 23 at agad siyang sumabog para sa 38 points. Parang gusto niyang patunayan na hindi pa rin tapos ang kanyang paghahari. Pero habang nakatuon ng lahat kay Jordan, tahimik naman lumalaki ang impluwensya ni Shaq. Hindi lang siya basta scorer, mas gumaling na rin siyang magbasa ng depensa. Pagdating ng Game 6 sa Chicago, halos lahat ay inaasahang magpo-force ang Bulls ng Game 7. Home court, Michael Jordan, tapos momentum, lahat pabor sa Chicago. Pero may ibang plano si Shaq. Nagtapos siya ng 27 points, 13 rebounds, 4 assists at 4 steals. Hindi lang siya ng ibabaw sa ilalim. Pinakita rin niyang kaya niyang kontrolin ng buong laro. Sa huling buzzer, tapos na. Eliminado ang Chicago Bulls. Oo, alam natin kulang pa si Jordan ng buong season at hindi pa ito ang 72-win Bulls. Pero hindi mababago ang katotohanan. Isa si Shaquille O'Neal sa iilang superstar na nakapagpatalsik kay Michael Jordan sa playoffs. Para sa isang franchise na ilang taon pa lang sa NBA, isa iyong napakalaking pahayag. At hindi pa doon nagtapos. Sa Eastern Conference Finals, muling nakaharap ng Orlando ang Indiana Pacers. Ang parehong koponan nag-sweep sa kanila isang taon lang ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, handa na sila. Umabot sa Game 7 ng serye. Dinominate ng Orlando ang Indiana. Mahigit 20 puntos ang lamang nila sa pagtatapos ng laro. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng franchise, nakarating ang Orlando Magic sa NBA Finals. At ang sentro ng lahat ng yon ay isang 23 anyos na si Shaquille O'Neal. Pero doon nagsimula ang pinakamalaking leksyon ng kanyang batang karir. Sa finals, naghihintay ang defending champion na Houston Rockets. At sa kabilang side, isa pang all-time great center, Hakeem Olajuwon. Marami ang nagising na dito mapapatunayan kung sino ang pinakamahusay na big man sa NBA. Pero ang naging turning point ng serye, hindi pala si Shaq, hindi rin si Hakeem, kundi ang free throws ni Nick Anderson. Sa Game 1, lamang ng tatlo ang Orlando Magic sa mga huling segundo. Kailangan lang nila ipasok ang kahit isa sa 4 na free throws. Isa lang ang kailangan nila. Pero sunod-sunod ditong pumalya. Nagkaroon ng pagkakataon ng Houston. Binasket ni Kenny Smith ang game-tying 3. For Smith looking for the three. He's been on fire and hits. He's tied the game at 110 with 1 and 6/10 seconds remaining. Nag-overtime at tuluyang ninakaw ng Rockets ang panalo. Mula roon, parang nawala ang kumpiyansa ng Orlando. Kahit dikit ang halos lahat ng laban, na-sweep sila ng Houston. Masakit ang resulta pero hindi ibig sabihin nun na natalo rin si Shaq bilang individual player. Sa finals, nag-average siya ng 28 points, 12 rebounds, higit sa 6 na assists at mahigit 2 blocks kada laro, habang halos 60% pa rin ng shooting niya. Sa katunayan, isa iyon sa pinakamagandang finals performance ng isang batang center. Pero pagkatapos ng serye, may isang bagay na inamin si Shaq na mas masakit kaysa sa sweep. Pagkatapos daw nilang talunin ng Bulls, sobrang naging kampante sila. Nagparty sila ng ilang araw. Inisip nilang kapag natalo nila si Michael Jordan, automatic na ring matatalo ang Houston. Masyado silang naging kumpiyansa at iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali nila. Isang leksyon na dadalhin ni Shaq sa buong karir niya. Pagsapit ng susunod na season, naging mas mahirap ang sitwasyon. Nagkaroon siya ng injuries at maraming larong hindi nalaro. Sa kabila nito, nanalo pa rin ng Orlando ng 60 games. Mukhang handa na silang bumawi, pero may isang problema. Mas handa ang Chicago. Pagkatapos ng isang buong off-season, bumalik si Michael Jordan na parang walang nangyari. Kasama ang Bulls na nagtala ng makasaysayang 72-10 record. At nang magkita sila muli sa Eastern Conference Finals, wala nang himala. Na-sweep ang Orlando. Pinakita ng Bulls ang pagitan ng isang batang contender at isang tunay na dynasty. Gayunpaman, halos lahat ay naniniwalang simula pa lang yon. Si Shaq ay Penny ay parehong 24 years old pa lang. Mukhang marami pa silang pagkakataong manalo ng championship. Pero ang totoong kalaban ng Orlando, hindi pala ang Bulls. Hindi din pala ang Rockets, kundi ang sarili nilang front office. Noong maging free agent si Shaq noong 1996, inaasahan ng lahat na mananatili siya. Hawak ng Orlando ang birds rights niya. Sila lang ang pwedeng mabigay ng pinakamalaking kontrata. Pero sa halip, nagalok sila ng kontratang malayong mas mababa kaysa sa inaasahan ni Shaq.
Habang ang ibang superstar ay tumatanggap na ng halos $100 milyong, parang binamaliit ng Magic ang halaga ng kanilang franchise player. Mas lumala pa na magsagawa ng survey ang isang lokal na pahayagan. Mahigit 90% ng mga sumugot ang nagsabing hindi raw deserving si Shaq sa maximum contract. Para sa kanya, hindi lang organization ang hindi nagtiwala, pati mismong lungsod. At doon pumasok ang Los Angeles Lakers. Nagbigay sila ng kontratang halos hindi matanggihan. At higit sa lahat, pinakita nila kay Shaq ang respeto na matagal niyang hinihintay. Noong 1996, official lang natapos ang 4 na taong paglalakbay ni Shaquille O'Neal sa Orlando. Pagkatapos niyang umalis, halos isang dekada ring hindi na muling naabot ng Magic ang parehong antas ng tagumpay. Samantala naman, alam na natin ang sumunod na kabanata. 3 sunod na kampyonato, 3 sunod na finals MVP, at pagiging isa sa pinakadominanteng player sa kasaysayan ng NBA. Pero kahit ganun kalaki ang naging legacy niya sa Lakers, hindi dapat makalimutan kung saan unang nakita ng mundo ang tunay na potential ni Shaq. Hindi sa Los Angeles, kundi sa Orlando Magic. Doon natin nakita ang pinaka-athletic niyang version. Ang center na kayang tumakbo na parang guard. Ang rookie na literal na nagpabago sa disenyo ng mga basketball ring. At ang batang superstar na halos magbigay ng unang championship sa isang franchise na 4 na taon pa lang noon. Minsan ang Orlando years ni Shaq ay natatabunan na kanyang tagumpay sa Lakers. Pero kung wala ang 4 na taong iyon, malamang hindi rin mabubuo ang alamat na kilala natin ngayon bilang The Big Diesel. At siguro yun ang pinakamalaking what if sa buong karir ni Shaquille O'Neal. Paano kaya kung binigyan siya ng Orlando na kontratang gusto niya? Paano kung hindi sila naging kampante matapos talunin si Michael Jordan? At paano kung nananatiling magkasama sina Shaq at Penny Hardaway? Baka ibang kasaysayan ng NBA na alam natin ngayon. Pero minsan ang isang maling desisyon sapat na para tuluyang baguhin ang direksyon ng isang franchise. Kung may NBA player, team o basketball story kang gusto nating i-rewind sa susunod, i-comment mo lang sa baba. Baka iyon na ang sumunod nating video. At kung gusto mo pa ng mga ganitong malalalim na kwento sa likod ng basketball, hindi lang kung ano ang nangyari, kundi kung bakit ito nangyari. Siguraduhin mong nakasubscribe ka sa Basketball Rewind. Dito natin nire-rewind ng mga kwentong hindi mo mapapanood sa simpleng highlights. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na Basketball Rewind.